Hello, good evening. Ah, Static pa rin tayo, no? Engineering mechanics. So may problem dito na we'll try to study, no? So ito po ang sabi. For the system illustrated, determine the value of h that puts the system in equilibrium. So bago mo ma-achieve yung equilibrium, you will need to find this h, no? So, meron kang given na W, bigat yan, na may bigat na 100 Newton. Tapos may frictionless roller ka, ibig sabihin, neglect mo yung friction. Tapos may para kang isa ding P rito, 20 Newton. Frictionless pulley din to. Nagsisilbing balancer nitong W, no? Ito. Kukontrahin ito. Pababa, no? So, dahil dyan, may edge na magiging anon. At siyempre, naka-depende dyan yung angle na to. Okay. So, ang distance nila is parehas. Tapos, naka-fix siya rito. Okay. Ang gumagalaw, ito. Tapos, until na mag-balance sila. Dahil itong W na to, kung wala itong P, angat itong portion na to, pantay lang yan dyan dapat. Diba? Kaso lang, naglagay ka ng pabigat na P. So, alamin mo yung H. Okay? What will be the H? Itong H na to. Okay, so gagawa tayo ng free body diagram. May pagpipilian, no? A, 0.5 cm. B, 1 cm. Yung H, what will be the value? Okay, so let's move to the next slide. So ito na yung ating free body diagram, no? Base doon sa graph, merong free body diagram. Ito na yung P mo. Pansin nyo, ito yung P. Ito na yung W. So, ito na yung W. Ito yung T. Ito yung tension. Ito yung H. Okay, so yan ay galing doon sa galing dito. So, naging ganito na siya. Yung W, hinatak niya kasi yan dito. So, yung dun sa ating kanina, nakaganyan yan, di ba? So, yan din yung W. Kapag iporma mo na, ito rin yun eh. Ito, W na yan na nakababa. Yung effect niya, dahil frictionless yung pulley, ito rin siya. Kinukontra siya ng T na to, naka-fix dyan, gawa ng effect ng 20 pounds dito. Okay, so ang solution dyan, yun na nga, equation, equilibrium. So, summation of forces vertical is equal to 0. Yun po yung ating pakay dyan, no? So, let's proceed then.
sa ating pag-aaral. So, summation of your forces, okay, if y is equal to 0, then you will have negative p, yung p mo negative. Okay, ito, negative to. Kasi bababa. Okay, so lahat ng kukontra sa kanya na force ay paakyat. So, yung positive, no? So, yung W mo, of course, may ano yan, meron siyang pataas na force. Pero in W, kaso lang in terms of angle, di ba? So, sin theta. Okay. Ito meron din, no? Yung pataas niya. Pataas na effect niya. Diyan. So, in terms din ng angle din to eh. Equal dapat yan dyan. Di ba? So, plus t sin theta. Okay. This is equal to 0. Okay. So, therefore, kung i-rearrange natin to, pwede nating masabi na yung W, labas natin since ito, at saka yan parehas. So, ilabas natin siya, tapos i-add natin yung W plus T. So, ito na siya ngayon. Okay? Sin theta is equal to P. Hindi na negative yung P kasi na tumawid na sa equation, no? Nasa kabila na siya. So, prepare natin yan kasi gagawa pa tayo ng isa pang summation of forces horizontal naman. F of x is 0. So, yung ano mo is equal to W, yung horizontal niya, cosine naman yan. Cosine theta. Okay, yung component na horizontal ng W minus, okay, ng T na cosine theta naman. Component ng T. Yung T mo is this one. Ito. Yung T, component niya is dito. Horizontal. Okay? Tapos yung W, component niya is dito. Horizontal din. Okay? So, magka-opposite. Okay, nakaganyan. Ito naman nakadito. Ganon. So, in other words, yung T is equal lang yan sa W. Di ba? Yung T mo rito is equal lang dito. Ayan, malabas. Okay, so tuloy lang natin. And that is actually equal to yung given yan 100 Newton. Diba? Given yung weight. Okay, so let's establish that. Let's move forward. Therefore, yung ating equation kanina, okay, yung equation natin, yung nauna natin nakuha, yung summation of forces vertical, yung 2t, yung t plus w, diba, times sin theta, diba, is equal to p. Since na yung t is equal to w, since
T is equal to W. So, 2W na lang to sin theta. Di ba? Is equal to P. And then, of course, yung sin theta mo is what? Is equal to P over 2W. 2W. So, therefore, gamitin mo yung yung figure. Makukuha mo yung h. Yung h in terms of d. Di ba? Alala nyo yung nakaganyan siya. Nakaganon. Ito yung P. Okay. Tapos nakaganyan yan dyan. Tapos nakaganon yung W. May theta ka dyan. Tension to. T. W ito. Ito ay D. Ito yung H. H ang hinahanap natin. So, using this figure, okay, masasabi natin na alin na yung H. Pythagorean theorem na ito. Which, bago lang ng kulay at least. Yung H natin, square root over square root of H square, okay, plus D square is equal to P over W. Okay, and that is equal to 20 Newton over 2 times 100 Newton. Right? So, cancel out yung Newton. Okay. So, 2W to. Sorry. And then, you will have 0.1. Okay, so, move forward. Yung h mo, h square, is equal to 0.01. Okay, multiplied by h square plus d square. Okay, and that would be what? 0.99h2 square equal to 0.01 d square. Therefore, h mo is equal to d, di ba? Square root of 0.01 over 0.99, okay, where D is given, and that is 10 centimeter, right, times square root of 0.01 divided by 0.99, and your H is equal to 1.0 centimeter. This is the answer. Okay, so as you can see, letter B is the correct answer dito, dahil yun po ang sagot na ating naral. So I hope you like it. Please subscribe. JB Tigihanon. Thanks. Bye.